Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yang sabi sa Episo, chapter 7, Episode chapter 2, verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng kanyang pananalig, sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmamalaki ninuman. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating sarili, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Hallelujah. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Episo chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmamalaki ninuman. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hallelujah. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang tayo'y nanalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos ang ating tatak upang malaman natin kung talaga tayo ba ay ligtas. Kaya maraming mga tao hindi nila naunawaan ang Espiritu Santo. Kaya sabi dito sa Episo chapter 4 verse 30, huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyong katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Ito pala ang Espiritu Santo, ang tatak ng Diyos sa atin. Ito ang patunay upang tayo ay maligtas. Kaya maraming
dinudulutan nila ng pigati, ng kalungkutan, kasubo ang Espiritu Santo sa paggawa nila ng kasalanan. Sa bawat paggawa natin ng kasalanan, ang Espiritu Santo ay nalulungkot. Bakit siya nalulungkot? Dahil sinunod natin si Satanas. Hindi natin sinunod ang Espiritu Santo. Kaya nalulungkot siya. Sa lagi natin paggawa ng kasalanan, ang Espiritu Santo ay lumalayo sa atin hanggat tuluyan na siya umalis sa ating buhay. Kaya maraming mga tao, mga patay espiritual dahil sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung nais natin ni magpagrelasyon sa Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ito ang katibayan ng ating katugunan, katibayan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Dahil kung tayo ay pinanganak muli sa Espiritu Santo, pag namatay ang ating katawan, ang ating kaluluwa lalabas sa ating katawan na namatay at dadalhin siya ng Espiritu Santo sa langit. Kaya napakalaga sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos. Ito hindi naunawaan ng mga maraming Kristiyano. Napakalaga sa ating buhay ang Espiritu Santo dahil kung sakaling mamatay man tayo, kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang tatak ng katubusan pagdating ng tagdang araw, sabi sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding yan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Kaya kailangan manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung sakaling mamatay tayo, ang sabi dito, ang katawang mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo ay muling bubuhayin ng Diyos. Hallelujah! Kaya napakalaga sa atin, bigyan natin halaga ang Espiritu Santo. Bakit? Dahil sa huling panahon, sa huling araw na ito, hindi ninyo alam ang naghari sa atin ay ang Espiritu Santo. Ngunit kapag hindi natin tinanggap ang Espiritu Santo, tiyak mapapahamak nga tayo. Dahil siya ang magdala sa atin sa langit kung sakali tayo ay mamatay. Kaya pinadala ng Diyos ang Espiritu Santo na ating gabay. Ngunit kung ito ay pinasubo natin, pinalungkot natin ang Espiritu ng Diyos, siya ay aalis sa ating buhay at makita ka ngayon ng Diyos na ikaw ay naglalakad sa ibabaw ng lupa, buhay ang katawan at Espiritu, ngunit ang iyong buhay ang katawan at kaluluwa, ngunit ang iyong Espiritu ay patay. Patay ang ating Espiritu dahil sa ating paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya sabi dito sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Napakaliwanag ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita o nakilala ng sanlibutan, ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nanahan sa inyo. Napakaliwanag ang Espiritu Santo. Malaman natin ito kung nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung tayo'y sumusunod sa Diyos, malalaman natin ang Espiritu Santo ay nasa atin. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 3 verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos
at nanatili naman sa Kanya ang Diyos sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Nalalaman natin na natili siya sa atin. Napakaliwanag kapag nanatili ang Espiritu Santo sa atin, ang salita ng Diyos ay maunawaan natin. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 2 verse 20, ngunit pinagkaloob sa inyo ang Espiritu. At dahil dito, kayong lahat ay may pagkakaunawa. May pagkakaunawa tayo. Nagkaroon tayo ng unawa. Ang Espiritu Santo magbigay sa atin ng unawa sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo magtaka bakit maraming mga tao hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, ito ang magbigay sa atin ng unawa kung gaano kalaga ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay at pag-asa. At itong salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Kaya maraming ngayon mga tao ang kanilang espiritu ay nanglupaypay, nanghihina dahil gutom sa salita ng Diyos. Kailangan natin pagkainin natin ang espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi natin ito mapakain ng salita ng Diyos, ito'y tuluyan. Mamatay ang espiritu ng Diyos, hiwalay sa iyo. Lalo ka gumagawa ng kasalanan, ang Espiritu sa iyo, ang Espiritu Santo ay lalayo sa iyo. Kaya hindi ito naunawaan ng tao kung gaano kahalaga ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi dito sa unang Korinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Ayaw nila tanggapin ang salita ng Diyos dahil sila'y makareliyon lamang. Ngunit kung nasa atin ang Espiritu Santo, maunawaan natin ito ang kalagahan ng salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila ay kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya dito natin maunawaan ang salita ng Diyos sa paraang espiritual. Hindi dahil sa ating karunungan o karunungan ng sanlibutan. Kaya ang sabi sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kalagahan ng bawat bagay. Naunawaan ng mga tao na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ang kalagahan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo. Dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil ang sabi sa Roma chapter 11, ay ganito, verse 17, dahil ang akala ng iba, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo nga, ang Diyos ay pag-ibig sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay mabagsik sa mga tao na lumalabag, sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Roma chapter 11 verse 17. Ang sabi dito, kung pinutulan lang sanga ng tunay na olibo at ikaw ay isang sanga ng olibong ligaw, ay inugpong sa puno upang makabahagi ng dagtang galing sa ugat. Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mo, hindi ikaw ang may dala ng ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo.
Ang sabi sa verse 19, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y may umpong. Totoo yan. Pinutol sila dahil di nila pananalig sa Diyos. Ngunit inuumpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kang magmataas. Sa halip matakot ka sa Diyos. Sabi sa verse 21, sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinahalagahan, ang mga katutubong sanga ay hindi pinaginayangan ng Diyos, hindi ka rin niya paghinayangan. Ito makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang kabagsikan. Mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Subalit, mabuti sa inyo kung manatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw ay puputulin din. Hallelujah! Kaya kailangan natin iugpong tayo sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. May ugpong tayo dahil ang sabi dito sa Efesos chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat magmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan sabi dito sa Efesos chapter 1 verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y nanalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na dulot ng kaligtasan. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak pagkahirang sa inyo. Ito pala ang Espiritu Santo ay tatak ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Sabi sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Kailangan na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Napakalaga sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa Matthew chapter 7 verse 21 ay ganito ang sinasabi, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Napakaliwanag, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit. Ano bang kalooban ng amang nasa langit? Ang sabi dito sa 1 chapter 4 verse 23 ay ganito ang sinasabi. Itong kalooban ng Diyos, ang ating pagsamba sa Kanya, pagkakilala sa Kanya. Sabi dito, ngunit dumating ng panahon, ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagat itong hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito pala hinahanap ng Diyos, na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya maraming mga tao hindi nila kilala ang kanilang pagsinasamba. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter
4 verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit nakilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing kay Kristo Jesus. Dahil ang alam ng tao ang pagkatao lamang ni Kristo Jesus, ngunit hindi nila kilala ang pagkadiyos ni Kristo Jesus. Ang Ama ay Espiritu doon sa langit. Si Kristo Jesus ay Espiritu din doon sa langit, at ang Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Jesus ito sa mga tao nung siya umakyat sa langit. Sinabi niya sa mga apostol, napakaliwanag ang sabi niya sa Mateo chapter 28 verse 9-10, kaya umayo kaya't gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko. Kaya napakaliwanag, ang naghari sa atin noon ay ang Ama. Nung matapos na ang panungkulan ng Ama, ibinigay niya sa kanyang anak ang paghari ng sasanlibutan, at nang umakyat si Kristo sa langit, pinaubaya niya sa Espiritu Santo ang maghari sa atin, at siya ang ating gabay, at siya naman ang ating patnubay at ating tagapagturo. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko ay kabuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyong patnubay ang Espiritu Santo. Kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating ng Espiritu Santo, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang katulan ng kasalanan. Tayo mga kasalanan, galing din tayo dyan sa paggawa ng kasalanan. Alam ninyo yan. Ang akala natin mga kasalanan doon, ang paggawa ng kasalanan ay maganda, masaya. Ngunit ito pala isang daya ng dyablo upang tayo pag namatay ay mapapahamak doon sa impyerno. Yan pala isang daya ng dyablo sa ating buhay. Dinadaya tayo ng dyablo sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Dahil ang akala natin ang kasalanan ay maganda, mabuti, masaya tayo, natutuwa tayo. Ngunit ito pala ay isang daya ng dyablo sa ating buhay upang tayo ay mapapahamak sa doon sa impyerno. Ang paggawa ng kasalanan, ito isang bitag ng dyablo kung paano tayo mapapahamak sa impyerno. Ibig sabihin, nabitag tayo ng dyablo. Nabitag tayo. Hindi lang si Tulfo ang bumibitag sa tao, kundi ang Diyos. Ang Diyos ng sanlibutan na si Satanas ay bumibitag din sa atin. Kaya maraming mga tao nagbitag ng dyablo dahil hindi nila alam ang katotohanan. Nagbitag siya ng dyablo. Ganyan ang maglaro ng ang dyablo sa ating buhay. Bumibitag tayo. Ngunit ang ating mga anak ay binibitag din. Ang ating asawa binibitag din ng dyablo. Lahat tayo binibitag. Kaya ang sabi dito sa unang Pedro chapter 4 verse 18, tulad ng nasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kainatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Kung mag-aaral ka, magbasa ka ng Biblia, mahayag sa iyo ang mga matuwid, mga makareliyon lamang, ngunit hindi maka-Diyos.
Bakit hindi maka-Diyos? Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Ayaw nila magbasa ng salita ng Diyos. Ang Biblia, ayaw nila. Kaya hindi sila maka-Diyos, sila ay maka-reliyon lamang. Ang kanilang sinusunod ay mga doktrina ng reliyon. Hindi doktrina ni Kristo Jesus. Hindi doktrina ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay natitimpi sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon magbagong buhay. Hanggang sa huling hininga, binigay ng Diyos sa atin ang kagandang loob. Hanggat siya ay makilala natin at magbalik loob sa Diyos. Pagsisiya ng mga kasalanan at sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa 2 Pedro, chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi pabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo mapapahamak doon sa impyerno. Ganon tayo kamahal ng Diyos, ngunit hindi natin mahal ang Diyos. Hindi natin pansin ang kanyang mga kaway sa atin, ang kanyang mga paalala sa atin, hindi natin pansin. Ngunit mahal tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya maliwanag ang sabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon na hindi nagpabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo mapapahamak. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ngunit ang problema, hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Hindi lang ninyo alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit nanampalataya tayo sa Diyos, hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang, kilala tayo ng Diyos sa ating katigasan ng ulo. Kilala tayo ng Diyos sa ating katigasan ng ulo. Wala tayong ikubli o itago sa Diyos na ang ating ulo ay matigas. Ayaw sumunod sa Diyos. Yang sabi dito sa ni Propeta Isaiah, sinabi sa kanya ng Diyos, Isaiah chapter 48 verse 4, aking nababatid na matigas ang inyong ulo, bakal ang kapara. Alam ng Diyos na matigas ang ating ulo, bakal ang kapara. Hindi bato, kundi bakal talaga. Kahit ano mo pukpok ng maso, nayuyupi ng ulo, ngunit ayaw pa rin sumunod sa Diyos. Ganon katigas ang ating ulo. Pinaliwanag na ng Diyos kung paano tayo maligtas o mapapahamak kung hindi pa rin natin sinusunod ang Diyos. Sa ano nga dahilan? Dahil yung mga propaganda ni Satanas, nawili tayo doon. Dahil ang propaganda ni Satanas ay nakakawili. Nakakawili hanggang maraming mga tao hanggat siya ay tumanda at namatay, nawili sa paggawa ng kasalanan.
Kaya makita natin, sabi ng Diyos, aking nababatid, na matigas ang inyong ulo, bakal ang kapara. Ganyan ang tao, napakatigas ng kanyang ulo, at ang kanyang puso ay mandaraya. Paano siya maligtas kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos? Dahil kung wala sa atin ang Espiritu Santo, hindi talaga tayo maligtas. Dahil sabi ng Diyos, ang ating ulo matigas ay bakal ang katulad. Bakal ang katulad ng tigas ng ating ulo. Dahil sa ating katigasan at kapangmangan, tayo ay napahamak. Dagdagan pa ng ating puso ay isang mandaraya. Mandaraya ang ating puso. Alam mo ba ang puso mo? Sinabi ng Diyos kay Jeremias, kay Propeta Jeremias, ay ganito sinasabi niya sa Jeremias chapter 17 verse 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Sino makakaunawa? Naunawaan ba ninyo ang puso ninyo? Dahil ang sabi dito, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Isa siyang mandaraya at walang katulad. At wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ganyan ang ating puso. Matigas na ang ating ulo. Bakal ang katulad. At ang ating puso ay isang mandaraya. Mandaraya ang ating puso. Walang katulad at wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya kung hindi tayo magbalik loob sa Diyos, hindi tayo ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos, hindi talaga tayo maliligtas. Tingnan mo, ang mga tao naglalakad sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang ulo ay matigas, bakal ang katulad. Ang kanyang puso ay mandaraya at wala ng lunas ang kanyang kabulukan at naglalakad pa sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa, ngunit patay ang kanyang espiritu. Nakita natin, malabo talaga makaakyat sa langit o maligtas siya. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kabulukan ng kanyang puso, mandaraya. Gusto niya pang asawain ng lahat na babae. Pag makita niya, ganun yung mga babae. Gusto rin niya, lahat na magustuhan niya lalaki, asawain niya. Kaya ang puso ay mandaraya. Isang mandaraya ang ating puso. At ang ating isip ay bakal, ang katulad. Hallelujah! Kaya ang sabi sa Roma, chapter 3, verse 10, ay ganito naman sinasabi ng Diyos sa Roma dahil ang mga tao nakita ng Diyos ng kanyang ulo ay bakal ang katigas at ang kanyang puso ay mandaraya at siya ay naglalakad sa ibabaw ng lupa, nagyayabang na ang kanyang katawan naglalakad, ang kanyang kaluluwa ngunit patay ang kanyang espiritu, nagyayabang pa sa Diyos, nagyayabang pa. Kaya ang sabi dito sa Roma ay ganito, Roma chapter 3 verse 10, ay ganito sinasabi ng Diyos, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang umahanap sa Diyos, at ang lahat ay nalumis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Lahat tayo nagkakasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung matuwid ka, tingnan mo yung sarili mula umaga hanggang hapon. Pag-aralan mo ang isip mo, ang puso mo, ang mata mo, ang bunganga mo. Hindi ka ba nakagawa ng kasalanan? Kaya maraming mga tao, dinadaya lamang nila ang kanilang sarili.
Dahil ang sabi sa Galatia ay ganito, Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Napakaliwanag. Pasalamat tayo. Tumating sa ating buhay ang kagandahang loob ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya dumating ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi sa Roma chapter 3 verse 24, gayon dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa Kanya. Ito si Kristo Jesus nagpalaya sa atin. Siya ang Diyos na tunay nagmamahal sa atin. Pinalaya tayo sa sumpa ng kasalanan. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngunit maraming mga tao na nananalig sa Diyos. Ngunit ang kanyang ginagawa naman ay kasalanan. Puro kasalanan ang kanyang ginagawa. Nanalig na siya kay Kristo Jesus. Nanalig siya sa Diyos. Ngunit hindi naman siya sumusunod sa Diyos. Kaya sabi dito, gayon din naman, patay ang panampalataya na walang kalakip na gawa. Patay yung panampalataya, walang kalakip na gawa. Dahil sabi sa verse 9-10, Santiago chapter 2 verse 9-10, sumampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba mabuti yan? Ang demonyo man ay nanampalataya din at nangangatal pa. Ang demonyo ay nanampalataya sa Diyos at nanginginig pa. Ganon din tayo nanampalataya tayo sa Diyos. Tulad ng demonyo nanampalataya sa Diyos at gumagawa ng kasalanan, sumusuway at tumalabag sa Diyos. Ganon din ang ating panampalataya sa Diyos. Tayo ay sumusuway at lumalabag at gumagawa ng kasalanan. Kaya ang ating panampalataya ay katulad lamang ng panampalataya ng dyablo. Kung pag-aralan mo ito ang salita ng Diyos, ang ating panampalataya ay higit pa sa dyablo. Dahil ang dyablo ay nanampalataya sa Diyos at nanginginig pa at gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Tayo naman nanampalataya sa Diyos, ngunit walang takot sa Diyos at gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Kaya ang ating panampalataya, makita natin ay katulad ng dyablo o higit pa sa dyablo. Dahil ang dyablo may takot, tayo ay walang takot sa Diyos. Nakita na natin ang ating panampalataya. Kaya kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again, born in Spirit. Yan ang kailangan sa ating buhay. Ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magipag-isa kay Kristo, ay hindi tayo may panganak. Hindi tayo may panganak sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nagipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Bakit bago na? Dahil pinanganak siya sa Espiritu ng Diyos. Kung tayo ay nagpag-isa kay Kristo Jesus, dahil ito ang resulta kung tayo ay nagpag-isa kay Kristo Jesus. Sabi sa ng Diyos kay Propeta Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito ang mga tao ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos.
ang masuway niyang puso ay binago ng Diyos. Ginawa niyang masunurin at binigyan siya ng bagong espiritu upang makalakad ayon sa aking mga tuntunin at masunod mabuti ang aking mga utos. Yan ang dahilan hindi natin masunod ang Diyos, dahil hindi tayo pinanganak sa espiritu ng Diyos. Ngunit mahal tayo ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan iligtas ni Kristo ang mga tao? Bakit kailangan? Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 1 verse 3, unang 1 chapter 1 verse 3, sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Tayo, yun pala ang dahilan bakit tinubos tayo ni Kristo sa kanyang dugo, dahil nilikha pala tayo ni Kristo. Siya may-ari sa atin. Ngunit ang nakakalungkot, si Kristo ang may-ari sa atin, ngunit ang sinusunod natin ay si Satanas. Tulad yan ng iyong asawa o bana. Asawa mo siya, bana mo siya, ngunit iba naman ang kanyang sinusunod. Kalaguyo niya ang kanyang sinusunod, hindi ang kanyang bana, hindi kanyang asawa. Ganyan rin tayo. Pag may-ari tayo ni Kristo Jesus, ngunit ang sinusunod natin hindi si Kristo, kundi si Satanas. Kaya maliwanag ito tayo pag may-ari na ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa Colossus chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat na sa langit at nasa lupa, makikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno na may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya, at para sa kanya siya ang unang sa lahat, at sa kanya nakasalalay at siya ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Diyos, ng kanyang iglesia ng Diyos. Ito ang iglesia ng Diyos na tinatayo ni Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa Ephesians chapter 1, ganito naman sinasabi dito, paliwanag sa Ephesians chapter 1 verse 17. Ay ganito ang sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. At inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, dahil tayo, si Kristo ay Ama niya, ang Diyos na sa langit, at ang ating Ama ngayon si Kristo, dahil siya ang lumikha sa atin, na napagkalooban kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway maliwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan, ang Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ang kaluwalhatian nila niya sa Kanyang mga hinirang. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Naway maliwanagan ng Diyos ang inyong isipan. Hindi tayo maliwanagan ang ating isipan kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, tiyak maliwanagan ang ating kaisipan. Kaya maraming mga tao ngayon kumikilala sa Diyos, kumikilala kay Kristo Jesus,
ngunit malabo ang kanilang pagkaunawa sa Diyos at tunay pagkakilala at pagsunod sa Diyos. Ang sabi sa verse 19, at walang hanggang kapangyarihan niya sa atin, mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ay muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa pati sa darating. Pinailalim ng Diyos ang kapangyarihan kay Kristo sa lahat ng bagay at siyang ginawang ulo na dapat nating sundin. Sino ba ang ulo ninyo? Reliyon ba o si Kristo? Kaya maraming ngayon dinadaya ang tao. May nagpatayo ng reliyon na kay Kristo daw, ngunit gumagawa naman ng kasalanan. Ngunit ang sabi dito sa unang 1, chapter 3, verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kay Kristo nga tayo, gumagawa naman tayo ng kasalanan, ay kampon pa rin tayo ng dyablo. Paano natin masabi sa Diyos tayo? Paano natin masabi kay Kristo tayo? Maliwanag ang sabi sa unang 1, chapter 3, verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya nga sabi ng Diyos, magbalik loob sa Diyos at magsisi at sundin ang Diyos, dahil hindi natin sinusunod ang Diyos. Ang sinusunod natin ay si Satanas. Kaya pinabalik loob tayo ng Diyos dahil tayo ay biniyag ni Satanas. Si Satanas lagi ang ating sinusunod. Sabi ni Satanas, gumawa ka ng kasalanan, magpakasaya ka, hanggat mamatay ka sa kasiyahan. Yun ang sinusunod natin. Si Satanas, dinadaya lamang niya ang ating utak. Bakit matalino ba tayo kay Satanas? Nakita natin kung paano tayo dinaya ni Satanas upang tayo maging kampon niya, maging kampon tayo ni Satanas. Kaya ang sabi dito, kaya kailangan ninyo magbasa ng Biblia upang maiayos ninyo ang inyong sarili, upang maayos ninyo ang inyong kaligtasan, upang maiayos ninyo sa harapan ng Diyos ang buhay na walang hanggang na iyong reward na maniraan sa langit kung sakaling mamatay ka. Kaya kailangan natin mag-aral ng Kanyang salita. Sabi sa unang Korinto naman, chapter 1, verse 4 to 5, ay ganito sinasabi, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Sabi sa verse 6, sabi dito sa verse 6 to 10, ang katotohanan ang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakita sa inyo. Ano pat hindi kayo magkukulang sa anumang kaloob ng espiritual habang hinihintay ninyo mahayag sa atin Panginoong Jesucristo. Kayo alalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayo na walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon. Dahil ang sabi naman dito sa verse 9, tapat ang Diyos at tumawag sa inyo upang kayo magipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang sabi sa verse 10 ay ganito, mga kapatid, kayo'y
Mga kapatid, ako'y nanawagan sa inyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tao ay nagbahabahagi. Ang sabi ng isa, ito ang tinutukoy ko na sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako kay Apolos. Ang iba naman, nagsasabi ako kay Pedro. Ay Pedro ako, at may nagsasabi pang ako kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Bakit si Pablo ba ang ipinako sa krus ng Kalbaryo? Bakit ang reliyon ba ninyo ipinako sa krus ng Kalbaryo? Ang Katoliko ba ipinako sa krus ng Kalbaryo? Ang Adventist ba ipinako sa krus ng Kalbaryo? Ang Baptist ba? Ang born again ba? Ano pang reliyon ng Iglesia ni Kristo? Sila ba pinako sa krus ng Kalbaryo? Hindi, si Kristo ang pinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya kay Kristo tayo manalig, hindi sa reliyon. Dahil ang reliyon ay isang ospital lamang ng mga makasalanan. Niriyab tayo doon upang magamot ang ating mga sakit na espiritual. Ang reliyon ay isang eskwelahan lamang, ang simbahan, upang mag-aral tayo ng salita ng Diyos, upang masunod natin ang Diyos, upang maligtas tayo. Si Kristo ang pinako sa cross ng Kalbaryo. Hindi kung sino-sino ang inyong pinaniwalaan. Si Kristo ang paniwalaan mo. Dahil ang sabi dito, maraming mga makareliyon hindi naniwala sa Biblia. Dahil gawa daw ng tao. Oo naman, tao ang gumawa. Dahil tao ang iligtas. Tao ang iligtas. Alangan naman kalabaw ang gumawa ng Biblia at maniwala kayo. Mas lalong naging mangmang tayo. Kung kalabaw ang gumawa ng Biblia at naniwala tayo, para bang nagsasabong ka, dinala mo sa sabungan pato, katapos maraming mga tao nagtaya sa pato, kalaban niyang manok. Sino ngayon ang mangmang? Ang tumaya sa pato. Isabong mong pato sa manok. Maraming tumaya sa pato, kaya yun ang mangmang. Kaya ganun din, si Kristo ang tunay na kaligtasan. Ngunit dinaya tayo ng reliyon. Pinaniwala tayo ng reliyon na sila ang kaligtasan. Hindi, si Kristo ang kaligtasan. Dahil ang sabi sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napakaliwanag, kay Kristo lamang, hindi sa reliyon. Wala dito. Ang reliyon ay tagapagturo lamang upang masunod ang Diyos. Ngunit ang ginawa ng reliyon para sila lang maligtas. Ang kanilang reliyon lamang ang kaligtasan. Dinadaya tayo ng mga reliyon. Kaya minsan hindi na natin nakilala ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo dahil sa ating reliyon. Dati ang salita ng Diyos ay tinakwil natin dahil maraming mga reliyon ngayon. Hindi na sila nagsasalita ng salita ng Diyos dahil sinanay sila. Iyon ang kanilang pattern, nasanayan. Hindi natin alam ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Itinakwil natin, kapag tinakwil natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, para na rin itinakwil natin si Kristo Jesus. Dahil sabi sa unang 1, sabi sa 1 pala, 1 chapter 1, verse 1,
Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Napakaliwanag. Si Kristo Isos. Naging tao ang salita at siya nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak ng Diyos. Napakaliwanag si Kristo Isos ang salita. Dahil sabi dito sa 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Yan si Kristo Isos. Kaya ang sabi naman sa unang 1 ay ganito naman ang paliwanag ng Diyos. Sa unang 1, chapter 1 verse 1 ay ganito naman sinasabi, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sa pasimula pa'y siya ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nayagang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama na nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming mga nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pagkipag-isa sa Ama at sa Anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang matulubos ang ating kagalakan. Ang sabi sa verse 5 ay ganito naman sabi, ito ang aming narinig at sa Kanyang Anak at pinayag namin sa inyo. Ang Diyos ang ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ang Diyos ay ilaw. Kaya ang sabi dito sa Tesalonica, ganito naman sinasabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 5 to 9 ay ganito naman. Kayo lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan kayo'y maging manatiling gising, laging handa at malinaw ang isipan. Di tulad ng iba, kung gabi ay karaniwan natutulog ang tao, kung gabi ay karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Yaman tayo ay sa panig ng araw, gawin nating baluti ang panampalataya at pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Dahil hindi kailangan maglasing tayo. Dahil tayo kung Kristiyano, naglalasing at biglang dumating si Kristo, dumating ang rapture. Hindi tayo mapasama sa rapture. Paano ka mapasama? Lasing ka. Kaya sabi sa verse 9, gagawin nating baluti ang panampalataya at pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag ang sabi dito. Kaya ang sabi sa unang 1, chapter 1 verse 6 ay ganito, kung sinasabi natin tayo'y kaysa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo nagigisa at nilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak lahat ng ating kasalanan.
Kaya ang sabi kong sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya ang sabi naman dito sa verse 9, kung ipinayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at linisin tayo ng lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Napakaliwanag. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Kung sabihin natin wala tayong kasalanan, dahil ang pagkilala mo sa Diyos ay kulang, hindi mo alam. Kaya dinadaya alam mo lamang ang iyong sarili, dahil sa turo ng iyong reliyon. Dinadaya kayo ng inyong reliyon, sabi ligtas na kayo. Ligtas kayo. Sumusunod ba kayo sa Diyos na ligtas kayo? Umiiwas ba kayo sa paggawa ng kasalanan na sabihin ninyo ligtas kayo? Kaya maliwanag ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang anin. Ang nagsisikap ng magbagay o kung salaman ay nag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng magbagay ukol sa Espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito, kung tayo sa Diyos, bakit hindi natin sinusunod si Jesus? Bakit hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Dahil ang sabi sa 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilan. Puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Amang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak. Naging tao ang salita, si Kristo Jesus. Si Kristo ang salita na itinatakwil natin. Si Kristo ang salita na ayaw natin pakinggan. Si Kristo Jesus ang salita na ayaw natin pakinggan. Na ayaw natin makinig sa salita ng Diyos. Ayaw natin para na rin sinabi natin, ayaw namin kay Kristo Jesus. Hindi namin gusto si Kristo Jesus dahil itinakwil natin ang salita ng Diyos. Hindi natin alam ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Thessalonica chapter 4 verse 8 ay ganito ang sinasabi, kaya ang sino man umahamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Napakaliwanag. Sa Diyos tayo umahamak, hindi sa tao. Kaya ang sabi dito sa verse 13, unang Thessalonica chapter 4 verse 13, mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniwala tayong bubuhayin din tayo ng Diyos. Ang lahat ng namatay nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang sabi sa verse 15, ito ang aral ng Panginoon
na sinasabi namin sa inyo, paparito ang Panginoon, tayo mga buhay ay hindi na mauna sa mga namatay. Sabi sa verse 16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo Jesus. Pagkatapos tayo mga buhay, ay titipunin niya sa ulap at isama na buhay, isama sa mga binuhay upang salubungin sa pawirin ang Panginoong Kristo. Sa gayo'y makakapiling na natin ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa Mateo chapter 24, ay ganito naman sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 27, ay ganito ang sinasabi ng Diyos, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, na hindi naman paparito ang anak ng Diyos. Sabi sa verse 29, pagkatapos ng kapigatian iyon, magdilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan. Malaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda, ang anak ng Diyos. Mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng Diyos na sa halapap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ang sabi sa verse 31, sa udyat na malakas na tunog ng trumpita, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig. Titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sino ba ito mga hinirang ng Diyos? Sila mga tao na pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Maliwanag sila mga tao pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ito ang muling bubuhayin ng Diyos. Kaya ang sabi sa Ikalawang Tesalonika ay ganito. Ikalawang Tesalonika chapter 2 verse 8 ay ganito ang sinasabi. Darating siya sa gitna ng naglagablab na apoy, paparusa ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Kristo. Napakaliwanag. Darating siya sa gitna ng naglagablab na apoy, paparusa ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Isus. Hallelujah! Kaya ang sabi sa pahayag ay ganito, pahayag chapter 20, ay ganito naman sinasabi sa pahayag o Revelation chapter 20, itapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sino ito mga itapon sa lawang apoy? Ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang mga tao hindi kumikilala sa Diyos, hindi kumikilala sa salita ng Diyos. Sila'y mga patay spiritual. Sila'y itapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit hindi siya nakasulat? Dahil ang kanyang espiritu ay patay. Ang sinusulat lang sa aklat ng buhay, ang mga tao na pinanganak muli sa espiritu ng Diyos, born in spirit. Pinanganak, kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko, kailangan lahat ay pinanganak muli. Ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos dahil alam ng Diyos na tayo ay mga makasalanan. Kaya ang sabi dito sa pahayag, chapter 21 verse 8, subalit malagim ang kasapitin ng mga duwag. Ang mga duwag na ito
Ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Subalit malagi mang sapitin ng mga duwag, mga taksel, mga nagpasasa, kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang lahat ng sinungaling, sila'y ibubulit sa lawang naglagablab na asuprin siyang pangalawang kamatayan. Napakaliwanag sila itapon sa lawang apoy. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Tesalonika ay ganito naman. Ikalawang Tesalonika chapter 4 verse 9 ay ganito ang sinasabi, lilitaw ang suwail na taglay ng kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakapanlinlang na tanda ng kababalaghan, at kagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak ang mga tao maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan, ang salita ng Diyos, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan. Ipinabaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan, upang maparusa ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia. Hallelujah! Kaya ang sabi dito naman sa unang Tesalonika chapter 4 verse 9 to 11 ay sa ganito ang sabi, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Ngunit ang ating ulo ay matigas tulad ng bakal. Sabi ng Diyos kay Isaias, ang ating puso ay mandaraya at wala ng lunas, puno ng kabulukan. Kaya dumating si Kristo sa sanlibutan upang iligtas tayo, ngunit hindi natin sinunod si Kristo. Kaya sabi sa Juan chapter 3 verse 9-10, inatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya pag namatay tayo, dahil mas inibig pa natin ang paggawa ng kasalanan kaysa sumunod sa Diyos, mapapahamak na tayo. Mapapahamak tayo. Kaya sabi ni Kristo, kailangan lahat ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Dahil ang sabi naman dito sa unang Korinto chapter 15 ay ganito ang sinasabi, pakinggan ninyo ang iwagang ito, hindi mamatay ang lahat, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, isang kisap mata, kasabay ng uling tunog ng trumpita. Pag tunog ng trumpita, ang mga patay muling bubuhayin at di na mamatay. Babaguhin tayo lahat sapagkat itong katawan na bubulok ay papalitan ng di nabubulok, at ang katawang na mamatay ay papalitan ng hindi namamatay. Napakaliwanag ang sabi dito, papalitan ng Diyos ng hindi namamatay. Dahil ang sabi dito, ito ang ibig kong sabihin, ang mga kapatid ang binubuo ng laman at dugo ay di magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
ang katawan panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa verse 40, may katawan panlangit at mayroon namang katawan na panlupa. Kaya tayo, ang mga sumusunod sa Diyos, itong katawan natin panlupa, pag namatay ito, pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, muli kang pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Pag namatay ang katawan panlupa natin, lilipat ito sa katawan panlangit at dalhin tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos, dahil ang Espiritu ng Diyos magkuha sa atin kaluluwa at ipasok ulit doon sa katawan panlangit upang manirahan sa langit. Ngunit ang mga makasalanan naman, pag namatay ang kanyang katawan, pagpatay ang kanyang espiritu, saan pupunta ang kaluluwa? Dahil wala sa kanyang espiritu ng Diyos. Si Satanas ngayon ang naghintay sa mga taong makasalanan at dalhin ni Satanas sa kanyang kaharian. Kaya sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos, dahil ito ang magdala sa atin sa langit. Dahil sabi dahil kung nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, ay ganito mangyayari sa ating buhay pag sakaling namatay tayo. Dahil sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamagitan ng kanyang Espiritu nanahan sa inyo. Kaya kailangan natin maging patnubay ang Espiritu Santo. Pag namatay tayo, tiyak ang kaligtasan, tiyak ang buhay na walang hanggan. Kaya maraming mga tao nagsaliksik sa banal na aklat, kahit anong pang saliksik, sa iyo pa lahat ng kaalaman. Ngunit kung sinusuway mo ang Diyos, gumagawa tayo ng kasalanan, hindi pa rin tayo maligtas. Dahil ang sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magtatagumpay kung nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Payag chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Ang magtatagumpay ay hindi na madaranas ng pangalawang kamatayan. Napakaliwanag. Ang magtatagumpay ay hindi na daranas ng pangalawang kamatayan. Ang sabi naman sa Lucas ay ganito, Lucas chapter 20 verse 36 ay ganito naman sinasabi, hindi sila mamamatay pagkat matutulad sila ng mga anghel sa langit, at sila'y mga anak ng Diyos, yaman sila'y muling ibinuhay. Yan, mga anak ng Diyos, sila'y muling ibinuhay. Kaya kailangan, sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again Spirit! Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil yan ang magdala sa atin sa kalangitan. Ang Espiritu ng Diyos ang magturo sa atin, ang magabay sa atin mula sa lupa hanggang tayo ay mamatay patungo sa langit. Hallelujah! Sana may napulot tayong aral ni Kristo na dapat nating sundin upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at manirahan sa langit. Ito ang aral ni Kristo na itinuturo sa inyo upang makamtan ninyo ang lubos na kaligtasan, buhay na walang hanggan, manirahan sa langit. Kaya mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Hallelujah! Ito pinangaral natin dahil mahal kayo ng Diyos.
nais ng Diyos. Lahat ng tao ay mapunta sa langit. Hindi gusto ng Diyos may isa man napapahamak sa atin. Hindi gusto ng Diyos may mapapahamak sa atin sa impyerno dahil mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Brad? May tubig ako to. Ay, may bakal ka. Salamat. Ah, sige. Ah. Oo, namin kimpo. Hindi ka mo kadami? Sa ano kami, Batusor. Duro tao, sobra 50 sa nagparpit. Ano?